Ang ating pong paksa ay may kinalaman sa dalawang saksi na binabanggit sa aklat ng Apokalipsis. Alam niyo po kasi napakaraming interpretation ng mga mangangaral tungkol dito sa dalawang saksi na ito. Pati po yung mga religious vloggers ngayon na nangangaral sa YouTube, for the sake na makapag-vlog at makahakot ng mga views, di baling mali-mali ang interpretasyon na maituro, basta magmukhang kakaiba sa pandinig ng mga nakikinig is okay na para sa kanila. Yun ang itinuturo nila kahit mali. May mga nagsasabi na yun daw dalawang saksi ay si Enoch at si Elijah na mabubuhay sa huling panahon pag dumating na yung Antikristo. Meron namang nagsasabi na ang dalawang saksi daw ay si Elijah at si Moises. Meron namang nagsasabi na yung dalawang saksi daw ay tumutukoy sa bansang Russia at sa bansang China. Pero pag binasa mo naman sa Biblia, wala namang nakasulat na China at Russia dun eh. Wala ka ring mababasa na sinasabi sa Biblia na si Moises at si Elijah yon. At lalong wala ka ring mababasa na yung dalawang saksi ay tumutukoy sa mga Hudyo at sa mga Hentil, gaya ng paniniwala ng iba. Bakit wala? Kasi ito pong mga paliwanag na ginagamit nila, ito po'y mga sariling paliwanag, kaya wala sa Biblia. Actually, ito po'y hango sa mga makalumang libro na hindi isinama dun sa tinatawag nating canon of the scriptures, katulad ng yung Book of Nicodemus o yung Gospel according to Nicodemus. Yan po ay isang kaduda-dudang aklat, kaya hindi nasama sa canon of the scriptures, pero yan po ay isa sa mga nagiging basihan dun sa pag-interpret kung sino yung dalawang saksi. Pero ang tanong natin ganito, sino nga ba talaga yung dalawang saksi ayon sa Biblia? Meron bang itinuturong paliwanag o pagkakakilanlan ang Biblia tungkol sa dalawang saksi na ito? Pakinggan ninyo dito sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 11, ang talatay 1 hanggang 3. At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat. At may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. At ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo at huwag mong sukatin, sapagkat ibinigay sa mga bansa. At kanilang yuyurakan na 42 buwan ang banal na syudad. At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi, at sila'y magsisipanghulang 1,200 at 60 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Ito daw pong dalawang saksi na ito, ang sabi, magsisipanghula sila sa loob ng 1,260 araw. That's 1,260 days. Alam nyo ba na itong 1,260 days na ito, kung saan yan po ang panahon na manghuhula yung dalawang saksi, yan po ay katumbas ng 42 months na binabanggit doon sa talatang 2. Kasi di ba sabi dyan, ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo at huwag mong sukatin sapagkat ibinigay mo sa mga bansa at kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na syudad. That is 42 months. At yan pong 42 months ay katumbas ng 1,260 days kung saan magsisipanghula yung dalawang saksi. Ibig sabihin, yung dalawang saksi ay manghuhula sa mga panahon na niyuyurakan ng mga bansa ang banal na syudad. So, baka magtanong kayo, anong naging magkatumbas ang 42 months at 1,260 days? So, let's do the math mga kababayan. Ilang araw mayroon sa isang buwan sa kalendaryong Hudyo? Sa Jewish calendar, meron tayong 30 days sa isang buwan. So, 30 days multiply by 42, that's 1,260 days. Tama? And always keep in mind na kapag nagkikwenta tayo ng mga prophetic figures tulad nito, ang isang araw ay mayroong katumbas na isang taon. Therefore, 1,260 days is equivalent to 1,260 years. Anong basihan natin? Pakinggan ninyo dito sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 4, ang talatay 6. At muli, pagka iyong natapos ang mga ito,
Ikaw ay hihiga sa iyong tagilirang kanan at iyong dadanasin ang kasamaan ng sangbahayan ni Huda 40 araw. Bawat araw ay pinaka-isang taon aking itinakda sa iyo. So ang Biblia, very specific, 40 araw. Bawat araw ay pinaka-isang taon. That's how prophetic figures are being interpreted. So 1,260 days is equal to 1,260 years, prophetically speaking. So ang sabi sa Biblia, ang looban na nasa labas ng templo ay pabayaan mo at huwag mong sukatin dahil ibinigay sa mga bansa. So meron tayong dalawang elemento dito, mga kababayan. Yung templo at yung mga bansa na yuyurak doon sa loobang nasa labas ng templo. Hindi po yung templo ang yuyurakan, mga kababayan. Ang yuyurakan ng mga bansa ay yung labas ng templo. Yung looban na nasa labas ng templo, hindi yung mismong templo. So, ano itong templo na to, mga kababayan? Yung templo na yun po ang templo ng bagong tipan na nasa langit. Wala yun sa lupa. May templo ng bagong tipan. Templo ng mga Kristiyano na literal na templo. Literal na templo pero wala sa lupa. Yan yung templo na binabanggit, mga kababayan. Akala kasi nung iba, ito daw templong sinasabi dito, iyan daw yung third temple na itatayo sa Israel sa future. Mali po. Wala pong ganong paliwanag sa Biblia. Walang sinasabi na third temple dyan sa talatang yan. Itong templong ito po'y sa Diyos. At ito po ang templo ng bagong tipan. Bakit? Kasi ang Apokalipsis nagsasalita tungkol sa panahon ng bagong tipan eh. So, hindi ito third temple ng mga Hudyo. Ito'y templo ng bagong tipan. So, ano katunayan? Na mayroong templo ng bagong tipan na wala sa lupa. Ito, pakinggan ninyo. Hebreo Kapitulo 8, mula 1 hanggang 2. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Napansin nyo, mga kababayan? Si Kristo na nakaupo sa karangalan ng luklukan sa langit, siya po ay ministro sa santuaryo, sa templo, sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. So merong templo ng bagong tipan na doon naglilingkod ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Diyos, magtindig ka, sukatin mo ang templo. Datapwat ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo. Dito makikita natin na ang focus ng Diyos nandun sa templo. Yung labas ng templo, sabi niya, pabayaan mo. So the focus is nandoon sa templo, wala dun sa labas. Napansin nyo? Kaya ngayon ang pinapasukat eh. Ang nakakalungkot sa ating panahon, halos lahat ng relihiyon sa ating panahon, walang pakialam dun sa templo. Bakit? Kasi hindi na ituro na mga religious leader, na mga nangangaral ngayon, na may templo sa bagong tipan, sa langit. Sino sa inyo? Meron ba kayong religion ngayon? Sa inyong mga religious groups, itinuturo ba na may templo sa langit? Na may templo sa bagong tipan? Napakahalaga nung panahon ni Moises, di ba? Meron tayong tinatawag na templo ng lumang tipan, yung itinayo ni Moises sa ilang, na kinalalagyan ng kaban ng tipan. At pangalawa, yung itinayo naman ni Solomon. Napakahalaga ng templo sa panahon ng mga tipanan. Pero sa panahon ito ng bagong tipan, hindi pwedeng walang templo. But the sad thing is, hindi itinuturo na may templo ng bagong tipan. Napansin nyo? There is a temple for the New Testament and that temple is located in heaven. Hindi dito sa lupa. Gaya ng paniniwala ng iba na yung templo daw na tinutukoy dito is yung templong itatayo sa Jerusalem in the future, yung tinatawag na third temple. Wala nun. Wala sa Biblia yon, mga kababayan. At doon sa templong yon, mga kababayan, nandun si Kristo ngayon. Gumaganap ng katungkulan bilang priest ng iglesia. Wala sa lupa ang templo.
Wala sa lupa ang pari ng iglesia, kundi nasa langit. At para maging mananamba ka, para maging worshiper ka doon sa templo ng bagong tipan, susundan mo si Kristo sa kanyang gawain doon sa templo. You have to follow Christ. You have to follow the steps of Christ na nandun ngayon sa templo. Paano mga kababayan? By faith, you have to watch the ministration of our priest in the temple of the new covenant. You have to watch kung nasa anong bahagdan na siya o nasa anong estado na siya ng kanyang ministry doon sa templo na nasa langit. Itinuturo ba ngayon ng mga pastor yan? Walang nagtuturo niyan. Walang nagtuturo niyan. Pero may isang iglesia na nagtuturo niyan, mga kababayan, and that is your assignment. Determine that church by following my videos. Manood lang kayo. Minsan sa mga comment section binabanggit ko yan. Ayoko kasing mag self-proclaim Ayoko po ng ganon. Kailangan kayo mismo ang magsuri. So sa mga susunod nating pag-aaral, tututukan natin kung anong ginagawa ni Kristo dun sa templo ng bagong tipan para aware kayo. Mahalagang malaman nyo yon dahil nandyan ang kaligtasan nyo, mga kababayan. Dapat alam nyo kung anong ginagawa ni Kristo ngayon bilang priest doon sa templo. Nandyan ang kaligtasan ninyo kung gusto nyong maligtas. So, yung looban na nasa labas ng templo, pinababayaan ng Diyos yun. Sabi niya, pabayaan mo yon, yung nasa labas ng templo. Para yurakan yun o lapastanganin ng mga bansa. So, sino yung mga bansa na yon? Pag sinabing mga bansa, yun po ang sangkahentilan, the Gentile world. Pag sinabi kasing mga bansa, sila yung mga tao o mga lahi ng mga tao na hindi kabilang sa bansang Israel. Pag ikaw ay pinanganak na hindi kabilang sa bansang Israel, ang tawag sa iyo ay isang hentil. At pag sinabing mga hentil, hindi sila mga lingkod ng Diyos. Spiritually speaking, Gentiles are not worshipers of God. Pakinggan ninyo sa Efeso Kapitulo 2, 11 hanggang 13. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo nung una mga hentil sa laman, tinatawag na di pagtutuli niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yon ay mga hiwalay kay Kristo, mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng mga pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. So kung i-apply natin yung interpretasyon ng Biblia at hindi yung sarili nating interpretasyon, lalabas na yung 1,260 years, yuyurakan o lalapastanganin ng mga kalaban ng Diyos yung looban na nasa labas ng templo. Hindi yung templo, kundi yung looban na nasa labas ng templo. At lalapastanganin din nila yung buong bayang banal, yung Holy City. Lahat ng lugar, lalapastanganin ng mga kalaban ng Diyos maliban dun sa templo. Damay, pati yung iglesyang totoo na nandito sa lupa. Pati yun lalapastanganin. Kaya nga, yung buong Holy City, yuyurakan ng mga bansa Kasi yung iglesia, yun ang nagre-represent doon sa bayang banal, doon sa Holy City. Ang hindi mayuyurakan is yung templong nasa langit. At sino pang hindi madadamay sa pagyurak, mga kababayan? Hindi rin damay dun sa pagyurak yung mga sumasamba dun sa loob ng templo. Kaya nga sabi diyan sa talata, sukatin mo ang templo at ang mga sumasamba doon. So ang focus ng Diyos is nandun sa templo at yung mga sumasamba doon. Nakita nyo, mga kababayan? So dahil hindi damay ang templo, naturalmente ligtas pati yung mga sumasamba sa loob ng templo, tama? Ibig sabihin, sa buong iglesia, mayroong mga believers na mayuyurakan ng mga bansa. At meron din namang hindi. Sila po yung mga taong madadatnan na sumasamba dun sa loob ng templo na nasa langit. Baka may magtanong, sino-sino yung mga taong nasa loob ng templo na hindi damay dun sa pagyurak ng mga bansa? Literal ba silang nasa loob ng templo? Nasa langit yun, nandito tayo sa lupa So literal ba na nandoon sila sa loob ng templo? Hindi po. Sabi ni Pablo, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So pwede ka palang pumasok dun sa templo at makalapit dun sa trono kahit wala ka sa literal na langit. Sabi ni Pablo, magsilapit
tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. So this is true faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya, yung mga taong sumasamba sa loob ng templo, sila yung mga taong tunay na sumasamba kay Kristo. Alam naman natin na sa iglesia, sa buong Holy City, sa banal na syudad, hindi lahat ng nandyan totoo eh. Meron dyan di sumasamba sa templo eh. Nandun lang siya sa Holy City, but they are not worshiping God inside the temple. Tama? So sa loob ng 1,260 years, lalapastanganin o yuyurakan ng mga kalaban ng Diyos ang banal na syudad. And during that time, manghuhula naman yung dalawang saksi habang nakasuot sila ng magaspang na kayo o sackcloth. Yung sackcloth, yan po ay isang uri ng kasuotan na parang parang sako eh. Isang kasuotan na isinusuot ng isang taga-Israel noon kapag siya'y nagluluksa. Kaya nga ang kulay ng sackcloth is itim. Kasi sackcloth is damit pang luksa. So ibig sabihin, itong dalawang saksi, habang sila'y nanghuhula, nagluluksa sila. Nakita nyo mga kababayan? So maliban sa panghuhula, ano pang gagawin nitong dalawang saksing ito? Pakinggan ninyo, Apokalipsis 11:5-6. Kung nasain ng sino man na sila'y ipahamak, apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway. At kung nasain ng sino man na sila'y ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Ang mga ito'y may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng araw ng kanilang hula. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na maging dugo at mapahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain. Tanong, sino ba itong dalawang saksing ito? Totoo ba na si Elias at si Moises ito gaya ng paniniwala ng iba? Basa, ang mga ito'y ang 2 punong olibo at ang 2 kandilero na nakakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Hindi pala tao ito eh. Bakit hindi tao? Sabi ng Biblia, sila daw ay 2 punong olibo at 2 kandilero. So, saang talata mo ngayon ng Biblia, mababasa na si Moises at si Elias ay naging 2 punong kandilero o naging 2 punong olibo at kandilero sa harap ng Panginoon. Walang ganun sa Biblia. Anong nasa Biblia? Pakinggan ninyo. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ano daw ang kahulugan ng ilawan o kandilero? Kasi yung kandilero, ilawan yun eh. Ano daw ang kahulugan ng kandilero o ilawan sa Biblia? Ang salita mo'y ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas. Baka may magtanong, ibig mong sabihin, brother, yung 2 saksi ay hindi mga literal na tao, kundi sila'y tumutukoy sa salita ng Diyos? Di basahin natin uli. Pakinggan ninyo, Zacarias 14:1-6. At ang anghel na nakipag-usap sa akin ay bumalik at ginising ako na gaya ng tao na nagigising sa kanyang pagkakatulog. At sinabi niya sa akin, ano ang iyong nakikita? At aking sinabi, ako'y tumingin. At narito ang isang kandilero na tag-anas na ginto na may tasa sa ibabaw niyaon at ang 7 ilawan niyaon sa ibabaw. May 7 tubo sa bawat isa sa mga ilawan na nasa ibabaw niyaon. At may 2 punong olibo sa siping niyaon, isa sa dakong kanan ng tasa at ang isa'y sa dakong kaliwa niyaon. At ako'y sumagot at nagsalita sa anghel na nakikipag-usap sa akin na aking sinabi, ano ang mga bagay na ito, Panginoon ko? Nang magkagayon, ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay nagsabi, hindi mo ba nalalaman kung ano ang mga ito? At aking sinabi, hindi, Panginoon. Nang magkagayon siya'y sumagot at nagsalita sa akin na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel. Nakita niyo mga kababayan, yung 2 punong olibo at kandilero ay mga salita ng Panginoon. Anong klaseng salita ng Diyos? Pakinggan ninyo, Zacarias 14:12-14. At ako'y sumagot na ikalawa at nagsabi sa kanya, ano ang 2 sangang olibong ito na nasa siping ng 2 gintong padaluyan na dinadaluyan ng langis na ginintuan? At siya'y sumagot sa akin at nagsabi, hindi mo ba nalalaman kung ano ang mga ito? At aking sinabi, hindi, Panginoon ko. Nang magkagayoy sinabi niya, ito
ang dalawang anak na pinahira ng langis na nakatayo sa siping ng Panginoon ng buong lupa. Sino daw yung dalawang punong olibo? Sila daw yung dalawang anak na pinahira ng langis na nakatayo sa siping ng Panginoon. Sino yun? Si Moises tsaka si Elias ba yun? Hindi. Sino yan? Yan po ang luma at ang bagong tipan ng Biblia. Dalawang salita ng Diyos na naglalarawan kay Kristo. Bakit tinawag na dalawang anak na pinahira ng langis? Kasi yung Old Testament nagtuturo kay Kristo sa pamamagitan ng mga hain at mga handog na hayop sa pamamagitan ng kautusan. So the Old Testament speaks about Christ. Yung bagong tipan naman, nagtuturo naman kay Kristo, and it speaks also about Christ sa pamamagitan naman ng mga aral ng Ebanghelyo. So both Old Testament and New Testament speaks about Christ. Si Kristo yung pinahira ng langis. Pero itong dalawang ito, tinawag silang dalawang anak na pinahira ng langis kasi they speaks about Christ na siyang talagang pinahira ng langis. Nakita nyo, nakukuha ninyo yung logic, mga kapatid, yung prinsipyo. Yung bagong tipan at yung lumang tipan, kapwa nagtuturo kay Kristo, kaya ang tawag sa kanila, dalawang anak na pinahira ng langis. Kasi si Kristo, yung anak na yung talagang anak na pinahira ng langis. Nakita nyo, mga kababayan? Kaya sila yung dalawang salita ng Diyos na kapwa sumasaksi tungkol doon sa anak ng Diyos na siyang pinahira ng langis. Kaya ang tawag sa kanila, dalawang punong olibo o dalawang anak na pinahira ng langis na nakatayo sa tabi o sa siping ng Panginoon. In short, yung dalawang saksi na yon, yun po ay simbolismo ng buong Biblia o ng Biblia sa kabuuan. Nakita nyo, mga kababayan? Alam nyo ba, mga kababayan, ang Biblia bawal ituro yan noon. Noon bawal ituro yan. Sino mang preacher na magtuturo ng Biblia, ipatatawag at pagbabawalan ng simbahan. Yung ibang nagtuturo, ipinapatapon at ipinapatay pa nga eh. Noon, kapag nagturo ka ng Biblia, tatawagin kang erehe o kalaban ng simbahan. May policy kasi noon, mga kababayan, na kapag nagturo ka ng ibang turo na iba sa turo ng simbahang Katoliko, paparusahan ka ng gobyerno. Ang turo ng Biblia iba sa turo ng simbahang Katoliko. Kaya kapag nagturo ka ng Biblia, isa ka sa mga parurusahan ng batas. Yan po ang batas na ipinapatupad noong panahon ng Roman Empire, sa panahon ni Emperor Justinian. Si Justinian po ay isang Roman Emperor na buo ang suporta sa pamamahala ng Pope sa Roma. So later on, itong mga erehe na nagtuturo ng Biblia, tinawag silang protestante kasi nga nagpoprotesta sila sa turo ng simbahang Katoliko. Kailan ba nag-umpisa yung utos na yon na parurusahan kapag nagturo ko ng ibang aral na kontra sa simbahan? Kailan nag-umpisa yon? Nag-umpisa yon noong 538 AD, nung matalo na yung pinakahuling kaharian na kumakalaban sa relihiyong Katolisismo, yung kaharian ng mga Ostrogoths. Kasi may mga kaharian noon na hindi sumuko sa simbahan eh. So nung time na mapabagsak sila nung 538 AD, that was the time na talagang naging supremo ang simbahang Katolisismo sa buong Europe kasi bumagsak na lahat ng kanilang mga kalaban eh. So kung nais po ninyong maintindihan yung tungkol dyan, panoorin nyo lang yung ating topic about sa Antichrist. Nasa description box po ang link. So for 1,260 years, nanghula yung dalawang saksi habang nararamtan ng kayong magaspang o yung saklot, yung damit pang luksa. Ibig sabihin, yung buong Biblia, yung luma at yung bagong tipan, kaya ang paglalarawan ng Biblia is they are wearing sackcloth, kaya sila nagluluksa kasi during that time, pilit na pinagbabawal. Yung mga nagme-may-ari o nagtuturo ng Biblia, pinapatay. So, yun ang ibig sabihin kung bakit yung dalawang saksi nang huhula ng nakadamit pang luksa. The Bible tells us a lot of prophecies about the coming of Christ, and yet they were being suppressed by the forces of darkness. Pinipigilan sila na ipangaral. Kaya kita nyo, yung original na kulay ng Biblia itim. Napansin nyo, mga kababayan? Kasi madilim ang pinagdaanan ng aklat na yan sa kasaysayan. Nagsipanghula sila na nararamtan ng damit pang luksa sa loob ng 1,200 years. Nag-umpisa yung 1,260 years, nag-umpisa yan sa taong 538
nung maging supremo na ang simbahang Katoliko sa buong Europa dahil bumagsak na lahat ng kaaway nito. So kung bibilang ka ng 1,260 years, from 538 AD, matatapos ka sa taong 1798. Tama? Sabi ng Biblia, kung nasain ng sino man na sila'y ipahamak, apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway. At kung nasain ng sino man na sila'y ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Ang mga ito'y may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula, at may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo at mapahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain. Hindi ba totoo to, mga kababayan? Kapag kinalaban mo o kinontra mo o nagturo ka ng iba sa itinuturo ng Biblia, o kahit nga yung bawasan mo o dagdagan mo yung nakasulat, makakaranas ka ng salot at parusa na sinasabi sa aklat ng Biblia. Napansin nyo, kung nasain ng sino man na sila'y ipahamak, apoy ang lumalabas sa kanilang bibig. Pag sinabing bibig, it pertains to the teachings, dun sa turo. So, itinuturo ng Biblia na kapag kinontra mo siya, pag nagturo ka ng ibang aral na laban sa kanya, o binawasan mo siya o dinagdagan mo siya, sasalutin ka ng nakasulat din dyan Nakita nyo, mga kababayan? At kung nasain ng sino man na sila ipahamak, kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Paano yon? Pakinggan ninyo, Apokalipsis 22, aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Pag dinagdagan mo ang Biblia, dadagdagan ng Diyos ang salot mo. Kapag binawasan mo ang Biblia, aalisin ng Diyos ang karapatan dun sa punong kahoy ng buhay. Tama-tama yung sinasabi. Kung nasain ng sino man na sila'y ipahamak, kailangan ang mamatay sa ganun ding paraan. Pag binawasan mo, babawasan ng Diyos ang bahagi mo sa punong kahoy ng buhay. Pag dinagdagan mo, dadagdagan ng Diyos ang iyong mga salot. Ngayon, sabi sa Biblia, at pagka natapos nila ang kanilang patotoo, ang hayop na umaahon mula sa kalaliman ay babaka sa kanila, at pagtatagumpayan sila, at sila'y papatayin. Ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan na ayon sa espiritu ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na doon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila. At ang mga tao mula sa gitna ng mga bayan at mga angkan at mga wika at mga bansa ay nanonood sa kanilang mga bangkay na 3 araw at kalahati, at hindi itutulot na ang kanilang mga bangkay ay malibing. At ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa ay magagalak tungkol sa kanila at mga tutuwa, at sila'y magpapadalahan ng mga kaloob, sapagkat ang 2 propetang ito ay nagpahirap sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. So pagtapos ng 1,260 years na panghuhula, suot yung kanilang damit pangluksa, may isang kaharian o bansa, kasi yung hayop, sabi dyan, pagka natapos nilang kanilang patotoo, ang hayop na umahon mula sa kaliliman ay babaka sa kanila. So pagtapos ng 1,260 years na panghuhula, suot yung kanilang damit pangluksa, may isang hayop o isang kaharian o bansa na umahon sa kalaliman ang makikipagbaka sa kanila at sila'y papatayin. So ang 1,260 years, bilang ka from 538 AD, matatapos ka ng 1798, tama? So anong nangyari nung 1798? Nung 1798, France rose to power as the most powerful country in Europe under the leadership of Napoleon Bonaparte. Noong mga panahon na yon, ang bansang Fransya, ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, sa ilalim ng pamumuno ni Napoleon Bonaparte. Napakamakapangyarihan niya. Ano pati ang Papa sa Roma, na pinakamakapangyarihang entity noon, pinabagsak ng France. In fact, yung nanunungkulang Pope nung time na yon, ipinahuli siya ng gobyernong Pranses at ipinakulong. Biruin mo, yung Papa ipakulong mo.
And during that period, France become a semi-atheist state. Isa siyang bansang ateista. Bakit siya naging ateista? Kasi nagsawa sila sa relihiyon. Ang simbahang Katoliko napaka-corrupt, kaya they decided to abolish the belief in biblical God. Pinili nilang wag nang maniwala sa Diyos. Ito, pakinggan ninyo. Ito po isang historical article. Ang sabi dito, on this day, May 1794, the Committee of Public Safety, which controlled France, decreed worship of a supreme being. This was not the God of the Bible who enters into personal relationship with men, but a deist God. 18th century deism taught that God created the universe but did not interfere in its operation. According to the deists, their God could be discovered through natural law, and his existence was an inspiration to moral behavior. So naniniwala sila sa Diyos pero hindi sa Diyos ng Biblia. Kaya nga semi-atheist sila eh. They are deist. Bakit ko sinasabi ito mga kababayan? Kasi yung hayop na umahon sa kalaliman na ang sabi is na umahon after 1,260 years, nangyari yon sa France. Yung bansang France ang naging katuparan ng hula na yon. Ang sabi ng kasulatan, ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan na ayon sa espiritu ay tinatawag na Sodoma at Ehipto. Bakit Ehipto? Kasi ang Ehipto, yung Egypt, hindi naman kumikilala sa tunay na Diyos ng Biblia. Natatandaan nyo ba yung sinabi ni Haring Faraon kay Moises? Exodus 5:2, sinong Yahweh? Sino siyang nag-uutos sa akin na payagan kong umalis sa mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi ko papayagang umalis ang mga Israelita, sagot ng Faraon. So ang Ehipto hindi naniniwala sa Diyos. Ang Egypt. And during that time, ang France ay atheistic state, hindi naniniwala sa Diyos. Nung time nung 1798, nung matapos yung 1,260 years, ang France hindi naniniwala sa Diyos. And spiritually, tinatawag siyang Sodoma. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, lahat ng mga immoral activities na ginagawa sa Sodoma, doon sa Sodoma na nakasulat sa Biblia, mayroong kalayaang gawin yon dito sa malaking bayan kung saan pinatay yung dalawang saksi. At yan din ang naging karakter ng bansang France during that time. In 1798, France is the most liberal state, parang US ngayon. Napakaluwag ng batas nila sa karapatang pantao. Napakaliberal kahit sa mga bagay na immoral. Kaya nga ang motto nila, liberty, equality, fraternity. But French liberty extends even to immoral practices. Sa sobrang laya nila, malaya kang gawin kahit anong immoralidad pwede. Legal sa batas. In fact, alam nyo ba, legal sa batas ng France noon ang fornication. Kaya ang kasal, ang hiwalay, napakadali eh. Kung ayaw mo na, kinasal ka, ayaw mo na. Pwede ka na makipaghiwalay, walang masyadong restriction, napakaluwag. Suportado ka ng batas. Kung gusto mong humiwalay sa asawa mo dahil may nagustuhan kang iba, you want to commit fornication, it's up to you. Walang batas para doon. Ganyan ang France noon. That's how immoral France is during that time, mga kababayan. And during that time, around 1793, dahil hindi na sila naniniwala sa simbahan, hindi na rin sila naniniwala sa Diyos, ipinagbawal ng gobyernong Pranses ang Biblia. Lahat ng Biblia sa buong bansa, inipon nila, sinunog nila. Ipinag-utos din sa lahat na ang sasambahin ng buong bansa is hindi yung Diyos ng Biblia, kundi yung tinatawag na Goddess of Reason. Yung Goddess of Reason, she is being represented by a prostitute, isang rebulto ng isang prostitute. May national celebration nga noon sa France noong 1793. May national celebration noon na kung saan ang mga tao nagpipiesta doon sa Goddess of Reason. Ang mga tao nagkakasayahan sa kalsada, nag-iinuman, nagkakainan, ang mga tao at ang mga leader ng pamahalaan nagpapakasaya sila at nagsisigawan sila, Viva la raison, long live the reason.
Kahit yung mga dating pare at mga ministro ng religion, nag-resign sila sa kanilang mga propesyon at nakibahagi sila dun sa selebrasyon ng mga ateista. Yung iba namang mga church leader na hindi nagbitaw sa tungkulin, pinagpapatay. Walang bansa sa mundo na tumuligsa sa bansang Pransya nung ipinasunog nila ang Biblia at pinagpapatay ang mga leader ng simbahan. Tahimik yung mga ibang bansa sa ginawa ng mga Pranses. Kaya nga sa kasaysayan ng mundo, ang tawag dun sa pangyayaring yon is the Reign of Terror. The Reign of Terror. At alam nyo ba mga kababayan, na naging positive positive pa yung reaksyon ng ibang bansa dun sa nangyayari sa France. Kaya nga ang French Revolution ang naging salamin ng ibang mga bansa. Ginaya nila yon para mag-aklas sa mga corrupt na leader ng simbahan. In fact, alam ni Andres Bonifacio yan, alam ni Rizal yan. At yan ang naging isa sa mga inspirasyon nila kung bakit nagkaroon ng revolusyon sa Pilipinas. Nag-aaklas din kasi sila sa pamahalaang Kastila, lalo na doon sa mga praile. So natutupad yung sinabi doon sa dalawang saksi. At ang mga tao mula sa gitna ng mga bayan at mga angkan at mga wika at mga bansa ay nanonood sa kanilang mga bangkay na 3 araw at kalahati na hindi itinutulot na ang kanilang mga bangkay ay malibing. At ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa ay magagalak tungkol sa kanila at matutuwa at sila'y magpapadalahan ng mga kaloob sapagkat ang 2 propetang ito ay nagpahirap sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Nakita nyo mga kababayan? Pero anong nangyari pagkatapos nun? At pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila. At sila'y nagsitindig at dinatna ng malaking takot ang mga nakakakita sa kanila. So 3.5 years after pagsusunugin yung mga Biblia, sinunog kasi yan 1793 So after 3 years, binawi ng gobyerno yung utos na sunugin ng Biblia. Binawi nila yon at pinayagan na ulit yung paggamit ng Biblia. Meron kasing ilang mga non-Catholic movement yung nasumulpot nung time na yon na naniniwala sa Biblia pero hindi sila naniniwala sa aral ng Katoliko. So itong mga non-Catholic movement na ito ang naging dahilan kung bakit binawi ng gobyernong Pranses yung kanilang utos na kumpiskahin at sunugin ng Biblia. And that was happened 3 years after 1793. At ang sabi, narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi, "Umakyat kayo rito." At sila'y umakyat sa langit sa isang alapaap at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. Anong ibig sabihin nito? Literal ba silang umakyat sa langit? Yung Biblia literal na umakyat sa langit? Hindi. Ang ibig sabihin ng sila'y umakyat sa langit, ibig sabihin itinaas sila sa karangalan. Yun ang hindi literal na umakyat sa langit ang Biblia. Ibig sabihin, sila'y itinaas sa karangalan. Parang si Haring Nabucodonosor. King Nabucodonosor of Babylon. Ang sabi dito, ay ikaw o hari na lumalaki at nagiging malakas sapagkat ang iyong kadakilaan ay lumaki at umabot hanggang sa langit at ang iyong kapangyarihan ay hanggang sa wakas ng lupa. So yung salitang umabot hanggang sa langit, ibig sabihin, yung kadakilaan ng Haring si Nebuchadnezzar lumaki. Ibig sabihin is tumaas sa karangalan yung kanyang kadakilaan. So ang Biblia, starting nung time na binawi ang utos na sunugin ito, mas nakilala ang Biblia sa buong mundo. Nataas siya sa karangalan. Yung aklat na dati ipinagkakait ng simbahang Katoliko, yung aklat na dati ipinapasunog ng gobyernong Pranses, nagsimulang maging pinakasikat at pinakamaimpluwensyang aklat sa buong mundo. Alam nyo, nung 1800s, itinatag ang 2 sa pinakamalawak na Bible Society sa buong mundo, yung British and American Bible Society. Sa pagdaan ng mga taon, milyon-milyong kopya ng Biblia ang napublish sa iba't ibang lengguwahe ng sangkatauhan sa mundo. Since then, wala nang sino mang makapangyarihang tao o gobyerno sa lupa ang nakapigil sa pagkalat ng Biblia.